Hindi nilagyan lang gas. Nagawa na project. Palay, nagpunta pa dun sa makalampas ng galahe, nakita ng gasoline doon. Patay siya. Sabi, hindi na makakailan saan. Lilipan muna kami. Kami uwi muna. Dini. At kami mag-ano muna na, wala pa nagagawa masyado. Kaunti pa natatabas ko. Kakakain lang eh. Ayun oh, nagbugas na sa Ate Marina. Una kami sa inyo. Dini sa kubo. At kami ay ko po. Pagkatapos kumain eh, luto na naman. Bayan. Nanguya-nguya pa eh, nagluluto na. Kaya nga sabi ko nga, biari pang kinain. Oo nga. Diyos ko po. Ayan na ilalagay sa sopas. Oh, kumukulo na nga pala naman. Maya-maya ay luto na yan. Naku po, Diyos ko pa. Ayan o, daming sisiw. Nakakulong. Daming sisiw. Tingnan nyo, oh, maliit lang ang kulungan niya. Ang laki ng manok. Tapos doon may naglilimlim. Ayan, may naglilimlim dyan. Doon naman sa kabila may umiitlog. Ang galing. Dito muna kami, Ate Marina. Thank you. Ayan, Diyos ko. At kami ay gagawa muna. Aba, wala pa nagagawa. Ayan, oh, nagkalat ang mga manok. Oh. Dami. Tatay, dito tayo. Dami ng manok, oh. Ha, kakatuwa, oh. Pagka ano, oh, dami. Daming manok. Oo, ang yabang. Ayun, oh, ito na kami sa kubo and ayan na rin yung manok, oh, kasunod namin. Oh, ito talaga ang ano. Ito talaga ang magkasama, oh. Yung dalawang babae ang nawawala. Ay, nandiyan ba? Alin yung dating maitlog? Ayun nga, yung dating may sisiw, hindi. Yung matanda, yung kalakihan. Yun nga lang, oh. Ang pinagtatabasan ko doon ay mainit. So hindi ako makakapagtabas ngayon doon. Lilipat, papalit ng pwesto. Kahit doon kay tatay na pinagsusulasuran ay mainit din. So pwede ka naman din ni tatay sa ano, din sa may papunta sa gawin ng bayabas. Doon ako pupunta kay tatay kasi dito, oh, mainits dito. Ay, ang aking siga, ubos. Kailangan ko ng lagyan. Wait, unahin ko muna to. Lalagyan ko muna ang siga. Lalagyan ko muna ng basura. Ang siga. O, diba? Yan. Nilagay ko yung mga basura dito na tuyo. And then, tinabunan ko noong tinatabas ni tatay dito. Di may usok. Kaya lang sa dami nung tuyo, yun ang bilis maubos. Ito pa rin yung dalawang manok. Laging kasunod. Kung saan. Ayun, yung isang manok na yun. Ayun sa dulo. Palagay ko yun ang umitlo. Nakaitlog na yun. Pumutak doon eh. Wait nga, tignan ko muna. Wale, na fake news mo ako doon. Manok sis. Na fake news mo ako. Walay itlog. Hindi siya umitlog. Ito na naman yung tandang na malaki. May tao doon sa kabila. Tatay, lagyan mo to ng ano? Ng damo? Ayun, oh. Yung tandang na malaki nandito. Kasama yung inahin. Oh, nandito yung dalawang inahin. Yung isa ay na umiinom doon kanina sa malapit sa kubo. Ay, 1 to ngayon. Basta nandito sila. Yung tatlong inahin nandito.
yung yung tandang namin na malaki, yung bulik, hindi umuuwi. Hindi rin umuuwi. Nakatay na yun. Hay nako. Chat, ako'y tutulong muna. O dito muna kayo ha. Bahala kayo nakalubog sa damuhan. Basta dito muna kayo at ako'y tutulong muna. O di ba? Ayan. Ayun si tatay o, nagsusulaso doon. My goodness. Oh, yun o. Kakatulo ng pawis ay. Hingal, oh. Ito pa lang yun. Ito pa lang yun natatabasan ko. Mahirap tabasan yung may malapit sa puno kasi may mga lutang na ugat. Oh my God. Kung kayo ba namang mga manok kayo yung kinakaykay nyo yung natatanggal ang ugat, di sana'y malaking tulong. Hindi naman grabe. Oops. Teka pala, mga manok, doon sa pinagtabasan ko, ayun si tatay, mala ano na. Baka ba mabubuksan mo yung daan na yan Yan. Pagod na? Huwag nang pilitin kung pagod na. Rest muna. Ako'y may naalala. Nagtitingnan ako dito. Tatay, wala nang damo ang siga. Hindi na kaya talaga ni tatay ng persahan. Kahit naman ako kasi kaya ako huminto, ang braso ko ay nakakaramdam ako yung sa siko ko. Mahirap na. Baka hindi na naman ako makagawa kung hindi ko titigilan. Ito kailangan ng kuhain yan. Tay, pwede ko nang tibain tong tundan? Tibain mo.
Kasi ano na eh, oh, wala na talaga siyang dahon. Kailangan talagang tanggalin na. Ayan pa yung mga langka, oh. Wala kaming hagdan. Ito pa, oh, daming bunga, oh. Ito ay wala pang balot. Hay nako. Daming trabaho sa bukid. Tatanggalin, ay, titibain ko tong tundan. Titibain ko na ba? Hindi kaya ako mapagalitan. Hindi, kasi pag hindi ko pa to tiniba, baka pumutok pa yung balat. Sayang naman. Diba? Okay, wait. Samahan nyo ako ha. Wait a minute. Diyan muna kayo. Yan. Kita nyo ako. Ayun yung tundan. Oh. Kita nyo ako. Wait lang ha. Sobra yata naman. Yan. Diba? Puro mancha na ang damit ko. Yan oh. Diba? Diba? Lalaki niyan. Akala mo ang liit tingnan pag nasa taas pa. Pero pag nakuha na eh. Eto na oh. Papunta naman dito yung dalawang manok. Wait, itutumba ko lang tong puno. Payat yan ha. Para sa'yo ha. Bah. Silipin ko lang. Wala na ang papaya eh. Ilan na ang bunga. Pero bumubunga pa rin. Wala akong nakikitang susunod na latundan. Walang may buweg. Pati ang bungulan. Wala. Walay. Yan o, maliliit pa. Wala pang puso. Pati ang saba. Ayun, merong isang may buwig doon pero maliit pa. Maliit na buwig lang. Wala. Nagsabay-sabay dati na marami. Nagsabay-sabay dati na maraming may buwig pero ngayon ay wala. Wala. Kailangan ngayong summer, ngayong March or April ay makapagpatanim ako ng saging. Dito ako sa tinatabas ko kanina. Yan, yung inusod kong kawayan, yun ang inuupuan ko ngayon. Si tatay ay sabi ko magpahinga na kasi para pag umuwi kami, nakapagpahinga na siya. Hindi naman ako po pwersa ng pagtatabas. Basta kung ano na lang yung magawa. Hindi na pwersado. Kasi yung aking siko, hindi na pwedeng pwersahin talaga. Yan o.
itong kawayan na to, kailangan mapalutang ko yan para maiusod ko. Okay, wait lang. At akin muna itong palulutangin ang kawayan na to. Ha? Wait. Pausod-usod, onte-ante. Sana ay panaligan mo yung pagmamahal, ang ligaya ko. Maraming langgam ka na may itlog. Eto manok, doon ka para matukano ang langgam na may itlog. Ayan ayaw niya. Kung ayaw mo, edi wag, alis at ako'y magtatabas. Sana ay panaligan mo yung pagmamahal, ligaya ko. Oops. Diba? Ayun, magpiesta ka, magdiwang ka. Ayun ang maraming itlog ng langgam. Pausod-usod ako. Sariwa pa tong kawayan, napalagay sa ilalim. My love. Diba? Dito na ulit ako sa dulaw. Kaya lang mahaba pa tong kawayan na to. Ayun hanggang doon. So kailangan kong tabasin yan lahat. Mainit.
Mainit, mainit. Yun o. Mainit na dun. Napalabas ko na yung bali 4 na kawayan ang napalabas ko. Diba? Sariwa pa nga tong isa oh. 2. Yung isang nasa ibabaw na to medyo sariwa pa rin. Honti na lang. Honti na lang. My goodness. Oh. Yan, ang tawag namin dito nung maliliit pa kami ay aruro. Aruro. Pero arrow root. Pag sinearch ninyo ang pangalan, arrow. Arrow as in arrow. Tapos root as in ugat. Yan. Ito siya oh. Kasi kaya sinabing arrow root. Ano siya? Yung ugat niya, ang laman niya, ito ugat to oh. Naputol ko. So ito ay may laman na kulay white. Ayan oh. Color white ang laman nito. Tumataba siya ng para siyang labanos. Parang ganun. Yan. Ito maliit pa palagay ko ang ugat ang laman nito. Teka, pakita ko sa inyo. Ito ay isa ito sa almusal namin nung bata pa kami. Pag wala kaming bigas, nangunguha kami ng ganito. Kami ni Kuya To. Tapos, inilalaga namin yan. At yan ang almusal namin. Kasi maraming tanim dito, doon sa tabing bahay namin ang nanay ko noon. Ayan. Hindi naman tabing-tabing bahay, pero malapit sa bahay namin. May tanim na ganito. Sa iba ay damo lang naman to eh. Damo lang yan. Pero i-search ninyo, nakakain talaga to. Edible talaga siya. Lalim. Lalim ng pinuntahan ng laman oh. Ano siya? Para siyang ano ba ang texture ng laman nito. Malabo siya. Pagka nilaga, malabo. Hindi mo na kailangang lagyan ng asukal o kung ano man o asin. Basta pagka inilaga mo, kakainin mo na ng ganon. Yun. Gusto ko siya makuha ng buo eh. Kaya lang, palalim siya. Wait ha, hukayin ko muna ha. Eto siya oh. Ganito yung laman niya. Ayan oh, para siyang may, yan yun ano, may balat-balat na ganyan na natitikla. Pero, yan. Pag nilinis to, para siyang labanos. Tapos, ilalaga mo siya. Pag ang texture niya ay para siyang, ayan o. Kulay puti siya talaga. Marumi lang yan, kaya ganyan ang kulay. Pero pag nalinis yan, maputi siya talaga. Pero ang labanos kasi, di ba, dire-diretso lang yung laman niya. Ito may parang may layer-layer na ganyan o. Pero parang may layer-layer na ganyan o. Pero sa balat lang yan. Balat lang ang ganyan. Kasi gawa nito oh. Yan. Para siyang gabi din. Pero ang texture niya ay parang may hawig sa kamoting baging. Parang ganon. Pero iba pa rin ang lasa niya. Hindi kasing tamis ng kamoting baging. Ganon. Ayan. Ay lumalaki yan ng parang labanos. Ito lang ay maliit lang yung laman na nakita ko. Pero lumalaki ang laman nito. Pag talagang ito yan ang mga puno niyan. Ang dahon niya ay ganito. Oh, ito ang puno niya oh. Ayan. Ito ang dahon niya oh. Ganyan. Nakaganyan lang siya oh. Ayan siya. Ayan oh, ang puno. Ito, ayan ang puno. Ito, ayun oh, nakatumba sa kabila. Nakatumba sa kabila ang puno. Yan. Pwede yan. Yun oh, may laman. Maliit ang laman niya oh.
Yan. Ito ay noong mga bata pa kami, dahil nga lumaki kami ng hindi namin kasama ang tatay namin. Natuto kaming gumawa ng paraan kasi nga nanay lang namin ang nagtatrabaho. Ang trabaho naman ay gumawa ng kakanin, mga puto at kutsinta. Tapos siya rin ang naglalako, pati bibingka. Tapos mga kapatid ko, yung malalaki na, nag-aani ng palay, nagtatanim. So, pag walang-wala talaga, kami ni Kuya To, natuto kaming gumawa ng paraan para kami ay may makain. So, ayun nga, yung mga ganyan, arrowroot, and ayun nga, tulad nung naikwento ko dati, pag yung iba, pag tulad natin ngayon, pag binagyo, malungkot kasi ang mga halaman nasisira. Kami naman, although malungkot, nakakatakot ang bagyo. Takot kami kasi ang bahay namin noon ay may haligi. May haligi. Pag mataas yung haligi niya, yung may silong, pag bumabagyo, talagang parang dinuduyan kami. Umuuga talaga yung bahay namin. Akala namin lagi matutumba. Pero pagkatapos noon, natutuwa kami kasi alam namin marami na naman tumbang saging, napayat pa ang laman. So hindi yun kukuhanin ng may-ari kasi wala pang laman masyado. So hindi nila mabebenta. Yun, hihingi namin yun, saging na payat, nasaba, tapos ilalaga namin. Pag may laman-laman na, nilalaga namin, binabalatan. Yun, sausaw sa asin ha, walang asukal kami, asin lang. Sausaw sa asin. Tapos, yun ang almusal namin or tanghalian. Basta isang oras ng pagkain na idadaos namin sa ganun. Pag ang nakuha namin ay sobrang payat pa, yun, nilalaga namin. Tapos, alam niyo yung, di ba yung payat na saging ay matalim pa ang balat. Yung may talim-talim pa, kumaga hindi pa bilog talaga. Tinatanggal lang namin yung pag nilaga, tinatanggal lang namin yung matalim nun. Hindi namin binabalatan ng buo kasi pag binalatan namin, walang matitirang laman. So, tinatanggal lang namin yung sulok, tapos yun na, sausaw sa asin. Nakakaraos kami ng ganun na bago kami pumasok sa school, yun ang ginagawa namin. Yun ang pagkain namin. At least, kaysa naman pumasok kami ng walang lamanan dyan. Ayun. So, yun ang pinakaano namin. Pati may puno ng siniguelas na malaki sa aming tabing bahay. Pag inabot yun ng bagyo na hindi pa napapanguha, yung nadala ng bagyo, yung nahulog ng bagyo ng mga siniguelas, pinupulot namin yan. Yung bunga na maganda, dahil makapal ang bunga ng laman ng siniguelas namin noon, yung magandang bunga, kakalakal ng nanay ko, pero kahit na magaganda, hindi basta mabili kasi nga kakatapos lang ng bagyo. Tapos yung mga na medyo may putok, hindi mabibili yun, medyo may putok, halatang laglag, inilalaga namin yun, pinakukulaan namin yun kasi hindi namin pwedeng kainin. Sabi ng nanay ko, wag kayong kumain yan kasi naulanan galing sa bagyo. So ang ginagawa namin, pinakukulaan namin yun, nilalaga namin, tapos yun ang kinakain namin para safe. Sabi kasi wag daw at naulanan, o edi inilaga namin para yun ang pagkain namin. Diba? Para-paraan lang yan. Ganun kami nung bata pa kami. Maraming nga pwedeng gawing paraan. Hindi, natingin ko ngayon, yung mga bata, hindi na maiisip yun eh. Ang maiisip ng mga bata mangutang sa tindahan. Kami, hindi naman kami basta mangungutang kasi, syempre alam nang may tindahan na kami walang pambayad. Wala naman kaming pagkukunan. So,
pahirapan na mapautang kami. Dahil or maaring madami na rin kaming utang sa tindahan. Kaya hindi kami basta kukuha sa tindahan, mangungutang. Hindi. Basta kami gagawa ng paraan kahit na ano yung nasa paligid namin. Kung ano-ano lang. Basta pag delikado at baka makasira ng tiyan, pinakukuluan namin. Yun ang pagkain namin. Diba? Ganun talaga. Pag sabi nga, if there's a will, there's a way. Ayan. Di ba English yun? Luwag ka. Di ba? Sa pag ganun ko, kwento-kwento, nakakausod ako. Konti, nakakausod. Ayun pa, meron pa ditong kawayan. Hindi ko matabas. Yun nailabas ko na lahat ng kawayan. At ayan ang mga manok ko. Nanunuka sa aking pinagtabasan. Napaikli ko na rin ang tawag dyan, bakod. Yun na lang ang medyo mahaba. At saka yung sulok na yun, hindi ko pa yan tapos sa tabasan. Ayan diba? Natabasan ko na yan. Konti na ipon-ipon na lang ng damo at sisigaan para ito ay magmukhang harapan ng kubo. At itong mga kawayan na to, pag-iisipan ko pa kung saan ko ilalagay para hindi siya yung natatabunan ng nakaharang kasi. Hindi ko alam kung saan pagagamitin yan. Pwede nga magpagawa ako ng upuan dito. Pwede. Wait. At ako ay tada! puro dikit ako ng damo. Magtatanggal muna ako ng damo at ngayon ay 4:30 na. 4:30 na at pwede nang umuwi. Magpapahinga lang ng kaunti. Siguro mga alas 5 alis kami rito. Reres lang ako ng kaunti at magpapalamig ng katawan and magtatanggal ako ng mga damo sa damit ko para hindi ko na iuwi sa bahay. May mga dikit ako ng damo. My goodness. Ano ba yan? Okay, wait lang. Kami ay ready na at ngayon ay 10 to 5. Nag-alasing ko na. Ayan si tatay, siya ang dadala ng itak ko. At ito naman. Ha? Ay, hindi mo maantay. Mga alas 6 siguro yan. Hahapon. Ito namang walis ay dadalhin kong pauwi kasi hindi pwede dito sa kubo to at hindi nakakadala ng, hindi pwede ng hindi makakadala ng maraming basura tulad yan. Pwede bang ipagwalis yan dyan? Ang dami. Yan. Naanohan ko na. At ayan ang mga manok. Nandito. Lahat yung 4 na manok, eto. Yung bulik, hindi na umuwi talaga, no? Wala yung bulik. Yung malaking, yung nanghahabol dito sa manok na to. Wala. Hindi na umuwi. Dati umuwi pa at tumutuka dito. Ngayon ay walay. Hay naku. Wish ko lang sana kayong 4 magbaitang kayo at wag na kayong lumayas, ha. Diyan na lang kayo. Yan ang dadalhin ni tatay. Kaya mo ba? Kaya mo? Oops, oy. Parang si Bento pinalayas ng tatay. Ay, ang siga ay hindi ko na nalagyan ulit ng basura. Yan. Pero ay nako, thank you Lord. Nakaraos na naman kami ulit ng isang maghapon na maski kapapano ay nakapagtrabaho. Ayan, salamat sa inyong lahat. Thank you po. And shoutout ulit dyan, Sir Jerry's Toy TV. Shoutout po. And thank you po palagi. Ayan, ingat po palagi kung nasan ka man. Kinukuskus ko nitong nakati ang bulo ng damo.
Yan. And shoutout ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. Di ko na kayo isa-isahin at kami ay lalakad na lang hapong nakakapagod. Thank you ulit. Bye-bye po and God bless. Ingat po tayo lahat. Bye-bye tatay. Bye. Bye-bye.